Good evening sa inyong lahat. Start ka na natin dyan mga katinga. This is M1 Star Danny TV and welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang po sa aking channel, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga upcoming video na aking i-upload. At ngayong araw po, o ngayong gabi, ay pag-uusapan natin ang isang survey, ang survey po ng Pulse Asia na kung saan nanguna po si dating Senador Bongbong Marcos at sa pagka-vice presidente naman na tumatakbo ay nanguna po si Mayor Inday Sara. So ating pong papakinggan ang report na ito na galing po sa survey ng Pulse Asia. Pero bago po yan, ay shoutout muna natin ang ating mga kaibigan sa Team Lalabs, Team Quago, Team Adventure, Team M1 Star, sa Team Gigil, and Team Zomers. Mega love shoutout sa mga tropang Del Monte. Ayan, mega love shout po sa inyong lahat. At ito na po, sabay-sabay nating pakinggan ang report na ito kung saan umataw na naman po sa survey si dating Senador Bongbong Marcos. Without further ado, ayan na po. Survey ng Pulse Asia na isinagawa nitong unang linggo ng Disyembre, nanguna si dating Senador Bongbong Marcos Jr. sa 53%, na sinundan ni na Vice President Leni Robredo 20%, Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso 8%, Senador Manny Pacquiao 8% at Senador Ping Lacson 6%. Ito ang unang survey matapos ang paghahain ng mga Certificate of Candidacy. Tingnan nyo, no? 53% yung nakuha po ni BBM dito sa bagong survey ng Pulse Asia. Nationwide survey na po yan. Ang sinurvey nila, ang NCR, ang Visayas, Mindanao, at ang Southern Luzon, ayan, sa Bicol region. Ayan. So, nationwide na po yan. At pinagsama-sama na lahat ng mga rehiyon at yun po yung nakuha ni BBM. 53% na po nga pangalawa naman po si Vice President Leni Robredo. Hindi naman to totoong Vice President Pick BP ang tawag nga ni Mayor Inday dito na nagkakuha lamang po siya ng 20%. At sinundan po ni Mayor Isko Moreno na 8% at Senator Manny Pacquiao na 8% at Senator Ping Lacson na 6% lang at si dating General Parladi, yan, 0.1 or 0.01 pala to, no? Yung nakuha lang ni dating General Parlade. Ay. Si Leo de Guzman, ayan. 0.4% lang. At si Norberto Gonzales ay isang malaking itlog. Imagine guys, tingnan natin, basahin po natin sa NCR ang nakuha ni BBM ay 61%, no? Dito naman sa Visayas 42%,
At sa Mindanao, 64%. Di ba? So, ang laki talaga ng boto pala ni ano diyan, ni BBM kung sakali diyan sa Mindanao. Saka itong BL, oo. Saan to? Sa Bicol region ba to? 61%. Or pinagsamang North and Central Luzon. Yan, 61%. Si Lene Robredo ay Vice President Lene Robredo ay 14% lang dyan sa NCR. No? Sa Visayas, 29%. Sa Mindanao, 10% lang. So, ang layo talaga. No? Landslide si BBM. So, ayan, tuloy natin. Pakinggan naman natin sa Vice Presidente. Noong Oktubre. Ayon sa Pulse Asia, mayorya sa lahat ng rehiyon o geographic area at socio-economic classes ang boboto kay Marcos Jr. kung isinagawa ang eleksyon sa panahon ng survey period. Well, what we're seeing right now is a phenomenal jump in support for Bongbong Marcos compared to the previous surveys. Kung sakali namang hindi matuloy ang kandidatura ng unang napiling presidentiable, ang nanguna sa tinatawag na second choice preference ay si Mayor Isko, na sinundan ni Senator Ping, VP Lenny, Senator Manny at ni Marcos Jr. That means that Mas second choice pa si Isko Moreno, no? Kay si Vice President Lene Robredo. Imagine that. Ayan, tuloy natin. So, mas marami talagang ayaw na kay fake VP. Lenny Robredo is a dedicated small base. That's why that's why she's not topping the list of the second preference, because it's a small base. Sa vice presidential race naman, nanguna si Mayor Sara Duterte sa 45% at sinundan ni Senate President Tito Soto, Senador Kiko Pangilinan, Dr. Willie Ong, Buhay Party List Representative Jose Atienza at dating Akbayan Congressman Walden Bello. Ayon kay Pulse Asia President Ronnie Holmes, mas maikli na ang listahan ngayon ng mga kandidato. At mula noong huling survey noong Setyembre hanggang ngayong Disyembre, mas marami nang nagawang pre-campaign activities, advertisements at appearances sa traditional at digital media ang mga kandidato. Dagdag pa ni Holmes, sa September survey, iyong mga boboto kay Senador Bongo na nag-withdraw na rin at kay Mayor Sara na nagdesisyong tumakbo bilang VP, pumapabor kay Marcos Jr. bilang second choice. Ikinatuwa ng kampo ni dating Senador Marcos ang resulta ng survey at nagpasalamat ito sa suporta ng mga tao sa kanyang kandidatura. Ako ang nakikita ko for presidential aspirant Bongbong Marcos, nakikita ng tao na talagang maayos, hindi palaaway, hindi basag ulo, at hindi mapagpatol, at talaga namang very humble yung pagkatao ni Bongbong Marcos. Batay Ayan, very well said naman po yung sinabi ni Attorney Vic Rodriguez. Hindi po siya kasi pumapatong sa mga issue na binabato po sa kanya, kay BBM. Kaya lalo pong lumakas ito. Oo. Yung mga na-curious sa mga pinapukol na paninira sa kanya ay mga nagre-research na po sila. Lalo po yung mga kabataan ngayon. So, hindi na po sila malilinlang ng mga dilawang. Kaya, nakita nyo naman ang resulta, no, ng survey na yan. Pulse Asia. Ibig sabihin, ito yung lehitimong survey na pinagkakatiwalaan nila noon pa. Ang SWS at Pulse Asia, sila po yung talagang nagkakandak ng survey pagdating sa election. So, medyo accurate po yan yung kanilang mga survey kasi yung mga naging survey naman nila nung mga nakarang election ay halos 90% ay tumama. So, ayan, tuloy natin guys.
Pa rin sa survey ng Pulse noong Setyembre, tumalon ang numero ni VP Leni mula 8% lang noon. Pero sina Mayor Isko at Senador Pacquiao bumaba mula sa 13% at 12% noon. At si Lacson ay nanatili sa 6%. Sa isang pahayag, sinabi ng kampo ni VP Leni na ang paglundag ng 12 points sa numero nito ay patunay sa lakas ng People's Campaign ng kanyang supporters. Malinaw din na ang halalan 2022 ay labanan sa pagitan ni Robredo at Marcos at umaasa silang maipapanalo ang laban. Nagpasalamat naman ang partido ni Mayor Isko Moreno sa survey kung saan lumabas din na siya ang nangunang second choice kung ang first choice ay hindi tatakbo. Pag-iigihan pa raw nila ang pag-iikot para mas makilala pa si Mayor Isko at naniniwala silang ang alkalde ang mananaig sa huli. Giit din ng Pulse Asia na may tsansa pa ang lahat ng kandidato lalo na at may ilang buwan pa bago ang opisyal na kampanya at ang mismong araw ng halalan. Sa senatorial race naman, nanguna sina Taguig Pateros Representative Alan Ayan sa senatorial race survey naman po tayo guys. Ayan, pakinggan po natin. Peter Cayetano, broadcaster Rafi Tulfo at Antique Representative Loren Legarda. Sumunod sina Sorsogon Governor Francis Escudero, dating Public Works and Highway Secretary Mark Villar at Senador Juan Miguel Zubiri. Nasa bottom half ng may statistical chance na manalo sina dating Vice President Jejo Marbinay, Senador Joel Villanueva, Senador Sherwin Gatchalian, Pangulong Rodrigo Duterte na umatras na, aktor na si Robin Padilla, Senador Risa Ontiveros at magkapatid na dating Senador Jinggoy Estrada at JV Ejercito. So ayun po yung naging survey po ng Pulse Asia na kung saan talagang umatawa o tumabo na sa takilya si BBM guys. Oh. Diba? Talagang marami pa rin ang nagmamahal po sa mga Marcos family. So palakpakan, no? 53%. Hindi nyo na kayang tibagin yan. 53%. No? Majority na po yan. At ewan ko lang kung ano pong mangyayari pag yan ay dinaya nyo pa sa susunod na eleksyon. Alam naman natin na may mga hukus-pukus noon na nangyari. Actually, yung si Andy Bautista nga na nagtatago na doon sa USA. So, siya lang po ang nakakalam kung ano po ba talaga ang nangyari sa halalan or election noong 2016 kung saan ay talagang natulog lang tayo baliktad na po ang numero. Si Leni Robredo na po ang nanguna. Yes. Kaya sana ngayong darating na eleksyon ay protektahan natin, bantayan po natin ang boto po ni BBM. Mga loyalista, yan. Kailangan natin ipakita ang mga suporta natin kay BBM para po maipanalo niya itong laban niya sa pagkapangulo sa darating na 2022 election. At ako'y naniniwala na may pagbabago sa bansang Pilipinas kung siya ay maupong bilang Pangulo. At siyempre, magiging katuwang niya po dyan si Mayor Inday Sara. Kaya dapat tandem po yung ating iboboto. Huwag po nating paghiwalayin yung boto. Kailangan magkaisa po. Kung si BBM, dapat Inday na ang base. So, para maging solid, talagang unity team. Para wala, kasi nangyayari pag iba yung vice presidente salungat sa lahat ng mga bagay-bagay. Oo. Kagaya nitong fake VP natin. Panay batikos kay President Road Duterte. Walang ibang ginawa kundi
criticize ang Pangulo. Hindi man lang ito wanang tama o tumulong na lang para mapaunlad ang ating bansa. Isa panay puna, batikos. Ganyan siguro talaga yung pinamana ng mga nakaraang administrasyon o yung talagang mga angkan ng dilawan. so hanggang dito na lang po tayo, guys. Salamat sa lahat po sa inyong walang sawang pagsuporta kay Monster Danny TV. Until next time po, bye-bye and God bless. PBM sulit.